tayo lahat at pumikit, manalangin tayo. Lord, hiniling namin ngayon ang iyong salita na talagang gawin yung makapangyarihan sa buhay namin. Itanim niyo po ito sa puso namin, magbunga po ito sa amin. Salamat po. In Jesus' name, amen at amen. Patuloy tayo sa pinag-uusapan po natin, Life for Christ. Buhay para kay Kristo. Basahin nga po natin ang Galatians 6 verse 14. Sabayan niyo po ako rito. But far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me and I to the world. No? Gusto ko pong pag-usapan natin ang mensahe po na pinamagatang proud of Jesus. Pakisabi po ng malakas, proud of Jesus. Noong nakaraan, pinag-usapan natin pride of Christ. Anong pagkakaiba nun? Well, pag sinabing you are the pride of Caloocan, no, ibig sabihin pinagmamalaki ka ng Caloocan. Pag sinabing you are the pride of Christ, ikaw yung nagbibigay ng karangalan sa pangalan ng Panginoon. Okay? Pero pag sinabi namang you are proud of Jesus, o you are proud of Christ, ano ang ibig sabihin nun? Ikaw naman, ipinagmamalaki mo ang Panginoon. Okay, naniniwala ba talaga kayo? Tayo na mga seryoso, totoong sumusunod sa Panginoon, Jesus is proud of us? Naniniwala po ba kayo doon? Ngayon, if Jesus is proud of us, that's settled, no? Talagang totoo po yun. Basta po tayo nakikita po ng Panginoon, siyempre yung mga puso po natin. Pero ngayon, ang isang tanong po ay, are we proud of Jesus? Tayo ba, pinagmamalaki ba natin ang Panginoon sa buhay po natin? Kasi po, madali pong sabihin yung I love you, Lord, right? Pero yun pong I am proud of you, Lord, mukhang ibang usapan na po iyon. Alam nyo, ang sabi po ng Panginoong Hesukristo ay sino man na ikahiya ako at ang aking salita sa harapan ng masamang lahing ito ay ikakahiya ko rin naman siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Yeah, well, andyan po yan yung tanong po, yung tanong po na, am I ashamed of my Lord or not? No? Ngayon, kung ang sagot natin, hindi ko kinakahiya ang Panginoon. That's good. Pero hindi po pala rin sapat na tayo, hindi natin ikinakahiya si Jesus kasi pwedeng hindi naman natin talaga siya kinakahiya. Right? Kaya lang, hanggang doon nga lang tayo sa basta ako ay mahal ko si Lord, di ko naman siya kinakahiya, pero hindi ko rin naman siya ipinagmamalaki sa aking buhay. Kasi ibang level po yon yung matutunan natin to be proud of our Lord, our Savior, the King of Kings, the Lord of Lords. Amen ba, mga kapatid? Ngayon, para po clear lang tayo, gusto ko lang pong tingnan nyo ito munang verse na to, James 4 verse 16. James 4 verse 16, ano sabi? As it is, you boast in your arrogance. Okay? You boast in your arrogance. All such boasting is evil. Yung po kasing binasa nating verse kanina, sabi niya, far be it from me that I should boast about anything except Jesus, except what He has done for me. Okay, pero ito, ginagamit naman po yung salitang all such boasting is evil. Ano yung such boasting? Yung sabi niya, yung ganitong klaseng pagmamalaki ay masama. Ano ang tinutukoy? Yung po yung sabi niya, boast in your arrogance. Dala ng kayabangan, dala ng pagmamataas. So ibig sabihin, mayroon pong boasting na evil, pero mayroon din naman pong boasting na hindi evil, na good. Actually po, ang salitang boast sa Bible ay mga 60 times higit pa na sinabi. Madalas si Apostol Pablo ang nagsabi at ang tinutukoy po na boasting na mabuti ay yun pong ang ipinagmamalaki mo, hindi yung sarili mo, kundi ang Diyos. Yun pong, at hindi lang po sa Panginoon, kapag po you are boasting of other people then, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, I boast of you. Ibig sabihin, I am proud of you. Ayun po, hindi po masama yun. Pero, kung ang boasting ay dahil sa ating ngang arrogance, sa ating mataas na pagtingin sa ating sarili, sa maliit na pagtingin natin sa ating kapwa, yun na nga po yun. Yun po yung masama. Kasi selfish, tungkol sa pagtataas natin ng sarili natin, tungkol lang sa atin, tungkol sa karangalan natin, masama po iyon. Pero kung ang pagmamalaki, pinagpamalaki ko ang Diyos ko.
Pinagmamalaki ko ang kaibigan ko kasi ang bait-bait niya. Yung mga ganyan, yun po ay mabuting boasting. Maliwanag po ba, mga kapatid? Come on. O kapag sabi nga po ng malakas, I'm proud of Jesus. Pakitingnan po yung katabi, pakisabihan, be proud of Jesus Christ. Amen? Come on. I am proud of Jesus. Once more. Why? There are two things that we can find in this verse. Ano po yung una? Sabi po, I am proud of Jesus. Ano po yung sabi po doon? Kasi po, may I not boast of anything except for what He has done in the cross. No? Ibig sabihin, I am proud of Jesus, number one, because He paid it all. He paid it all at the cross. Bakit ko pinagmamalaki si Jesus? Kasi binayaran niya lahat. Lahat ng mayroon ako, siya ang nagbayad. Binili, hindi sa madaling paraan, binili ng kanyang banal na dugo. Amen, mga kapatid. Kasi po, nung sabihin na I will boast about the cross, ang pinag-uusapan dito ay ang Panginoong Jesus na nagpapako sa krus at sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, sa pamagitan ng kanyang dugo na dumanak sa krus, itong kanyang dugong ito, itong kamatayan niyang ito, bumili ng napakaraming pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Ibig pong sabihin yan, ano-ano ba yung mga yon? Of course, andyan yung pagpapalang espiritual. Binayaran ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo ang ating mga kasalanan. Come on, isipin mo, ang laki-laki halimbawa ng utang mo, tapos mayroong sumagot, binayaran niya, wala ka ng atraso, wouldn't you be proud of that person? Come on, mga kapatid. So ang Panginoong Jesus, binayaran niya ng kanyang dugo ang ating mga kasalanan. Hindi lamang yon, sa pamagitan din nga ng kanyang dugo, sa pamagitan ng krus, binayaran niya ang ating kaligtasan. Kaya nga ang kaligtasan ng kaluluwa, hindi sa sarili nating lakas, kundi may nagbayad. Binayaran na ni Jesus. Kaya nga hindi mo kinakailangang bayaran sa sarili mo, pag sumikapan sa sarili mo, kasi pinaghirapan na ng Panginoong Jesus. Ephesians 2, 8 and 9, ano ulit ang sabi? Sapagkat dahil sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Verse 9, hindi ito dahil sa inyong mga gawa upang walang ipagmalaki ang sinuman. Verse 9, ano po? This is not from your works, so that no one will boast. Wala kayong maipagmamalaki. Bakit? Kasi si Lord ang nagligtas sa atin. Tinanggap lang natin sa pamagitan ng ating pananampalataya. Maliwanag po ba, mga kapatid? Ibig sabihin, ligtas ako, pupunta ako sa langit, mayroon akong buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa sarili ko, kundi dahil binili yon ni Jesus. Come on, palakpakan naman natin ang Panginoon dyan, mga kapatid. Ano po? Pero hindi lamang po iyon. Kasi nga po, dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo sa krus, alam niyo po ba, yung kanyang dugo nagpawalang bisa sa mga sumpa sa ating mga buhay, at sa pamagitan ng kanyang dugo, binili rin niya ang napakarami pang mga blessings ng Diyos para sa atin. Alam niyo po ba, na maraming mga blessing ng Panginoon, ang mga blessing niya, mga gusto niyang ibigay sa atin, naging available, naging para sa atin, nakarating sa buhay natin. Dahil sa ito ay binayaran ng Panginoong Hesukristo. Yun po, yung mga kung ano man yung mga nai-enjoy natin sa buhay, mga blessings natin, alam nyo ba, kaya natin natanggap bilang mga mananampalataya, binayaran ng Panginoong Jesus. Amen? Kaya nga kung ano man yun pong mayroon tayo, ano ang tamang attitude dyan? Lord, ikaw nagbigay nito, ikaw pinanggalingan nito, that's why I'm proud of you. Right? Gusto ko po muna tingnan nga natin itong verse po na ito sa 1 Corinthians 4 verse 7. 1 Corinthians 4 verse 7, pakisabayan nyo nga po ako, for whose is anything different in you? Okay, ito po pakibasa ng malakas, yung next question. What do you have that you did not receive? O, tanong, what do you have that you did not receive? Hello? Anong mayroon kayo na hindi nyo tinanggap? Mayroon ba? Mayroong mga bubunguting mga bagay sa atin na hindi binigay lang sa atin? Hello? What do you have that you did not receive? Especially that you did not receive from God. Mayroon po ba? Yung iba iniisip, ako pastor,
yung ganda ko, saka yung kapugian ko, no? Talagang natural ko to, inborn na to, no? Okay. Pero you still receive it from somebody, right? Ibig sabihin, kasi nakuha mo yan sa mga magulang mo, tama? O di magulang mo naman ang yumabang ngayon, no? Sabihin, kasi nakuha ko yan sa mga lolo't lola ng mga anak ko. Okay, sige. Pero kung ititrace mo yung lola't lola ng mga anak mo, meron pang pinanggalingan hanggang umabot ka kay Eva at Adan. O bandang uli, saan galing yung ganda mo? O di sa Lord pa rin? Hello, tama? Lahi kami na maganda, pastor, no? Yeah, pero yan po ay blessing pa rin ng Panginoon. Ang Diyos pa rin ang mayroong nagbigay ng mga bagay na yan sa buhay natin. Amen? Mag-amen ang mga magaganda at mga pogi. O, tingnan nyo, lalakas ng loob nyo, no? Uy, be proud of Jesus, not of your face, no? Pero yung nga po di ba? So, what do you have that you did not receive? Magaling ako sa school. Saan galing yung talino mo? Okay, marami, asensado na ako sa buhay ngayon, hindi kagaya dati. Yeah, pero saan galing yung mga opportunities mo? Saan galing yung mga contacts mo? Saan galing yung trabaho mo? Saan galing yung mga mayroon tayo? No? Alam niyo po, kailangan nating matutunan pala na i-recognize ang blessing ng Panginoon sa buhay natin. Alam niyo yung verse, yung kanta natin kanina, sabi, nagsusumamo na maging pagpapala sa'yo. Ano ibig sabihin nun? Di ba si Lord ang nagpapala sa atin? Bakit ngayon nagpipray, kinakanta natin, nagsusumamo ako maging pagpapala sa iyo? Anong ibig sabihin ng pagpapala? Can you bless God with anything? Na mabibigyan mo ba ng pera ang Panginoon? Kailangan niya na talagang para sa Kanya talaga dun sa langit? Of course, hindi. Pero ano ba ang ibig sabihin nun? Kasi po, mayroong isang passage sa Psalm, sabi niya, bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Bless His holy name. Ano raw? Pag sinabing, bless the Lord, O my soul, pagpalain mo ang Panginoon, O kaluluwa ko. Pagpalain mo ang kanyang dakilang pangalan, ng kanyang banal na pangalan. Ano ang ibig sabihin nun? Ibig pong sabihin, papurihan, parangalan ang pangalan ng Panginoon. Ibig pong sabihin nun, when I bless the name of the Lord, I am praising His name and I am giving pleasure to Him. Nagagalak ang Panginoon, natutuwa ang Panginoon. Bakit? Kasi nga po napaparangalan ang kanyang dakilang pangalan. Ngayon sabi po ng verse na yon, bless the Lord, O my soul, bless His holy name. Tapos sabi po, forget not all His benefits. Forget not all His benefits. Pangarangalangan mo siya, papurihan mo siya, pagpalain ang kanyang pangalan. Huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang mga kabutihan sa iyong buhay. Forget not all His benefits. Amen? Kaya tingnan niyo po yung mabuti yun ha. If I know how to always remember the benefits or the blessings of God in my life, ano po ang natural na mangyayari? Of course, magiging grateful ako at ang susunod nga po na level, magiging proud ako kay Lord. Amen? Kasi si Lord ang may gawa nito. Ang Panginoon ang nagbigay nito. Di ba? Galing ito kay Lord. Amen, mga kapatid. No? Ako po, mayroong mga magagandang mga gamit. Di naman ako po nanghihingi. Kaya lang may mga nagre-regalo po sa akin. Ano po, kaya model po ako ng Fred Perry, no? Ng Balman, maganyan. Ano po? Hindi po. Karaniwan po, bigay. Bumibili ako minsan pag sale, ano? Pero yung nga po, mga bigay-bigay, no? Ngayon, pag limbawa, may nagsabi, ang ganda ng damit mo ha. Ang sasabihin ko, bigay lang yan, no? Kasi yung po ang totoo. Ang credit, wala naman sa akin, dun po sa nagbigay sa akin. Amen, mga kapatid? Ibig sabihin, oo nga, no, dahil sa binless ka ng Panginoon, di ba po sa Kanya yung credit. Forget not all His benefits. Be proud of Jesus Christ. Amen? So sabi po niya, what do you have that you did not receive? If then you receive it, ano raw? Come on, ano sabi? Why do you boast as if you did not receive it? Ay, bigay lang pala sa'yo, kapal na mukha mo. No? Diba? Kung makapagyabang ka, akala mo, ikaw, galing sa'yo lahat. Di ba? Why do you boast as if you did not receive it? Imagine, nilibre ka halimbawa ni Besh, dinala ka sa Starbucks, no? Sa SB,
Tapos binili ka ng kape, no? Pagkatapos, nandun ka na, hawak-hawak mo rin yung kape, nagpicture-picture ka, no? Kasama nung kape, hindi mo sinama si Bes, no? Tapos siya pa talaga, pinagpicture mo, no? Bes, picture mo ako, kasama yung ano. Tapos pinos mo, kayo lang nung kape, no? Hindi mo man lang sinama yun ng libre sa'yo, no? How about that? Di ba? Teka muna, bigay lang yan sa'yo eh. Right? Minsan, nilibre ka lang, binigyan ka lang, ngayon ang aangas mo na. Di ba? Hindi mo nabibigay yung credit sa nagbigay sa'yo. Hello mga kapatid. Kaya sabi niya, why do you receive? Why do you boast? As if you did not receive it. Hello mga kapatid. Pakisabi ulit ng malakas, bless the Lord, O my soul. Bless His holy name. Forget not all His benefits. Amen? Huwag kalimutan yung mga grasya, yung mga ginawa ng Panginoon sa buhay po natin. Alam po ninyo, kung kayo ngayon nabubuhay, alam nyo, may mga pinagbago yung buhay ninyo, all the more you have to be proud of Jesus. Right? Mayroon ka bang peace ngayon? Mayroon ka bang joy ngayon? Maayos mo yung pamilya mo ngayon? Be proud of Jesus. Ngayon dati ba, hirap ka sa buhay, ngayon nakikita mo ay tinutulungan ka ng Panginoon sa iyong mga pangangailangan. Sakitin ngayon, nakita mo, nagpapagaling ang Panginoon. Kaya kung iba-iba, maraming mga klaseng, iba-ibang klaseng blessing ang Panginoon sa buhay natin. Alam nyo, yun po mga dahilan for us to be proud of Jesus. Na ikwento po natin ang Panginoon. Amen? Ang Panginoon po ay parangalan po natin. Papurihan po natin. Amen? Uli, tanong ko po, are you proud of Jesus? Kung totoo po yan, mukhang lalabas po yan sa FB. Right? Napupost ang Panginoon, di puro reklamo sa buhay. No? Napaparangalan si Lord kahit sa mga kwentuhan natin. Di ba? Sa mga ginagawa natin, sa mga priorities natin. Kasi you are proud of Jesus. Mag-worship ka, hindi ka mahihiyang mag-worship. Talagang mag-worship ng buong puso. Why? Because you are proud of Jesus. Forget not all His benefits. Totoo po, sinasabi natin dito sa church where lives change. And I saw a lot of lives being changed by the Lord. No, talaga po, totoo naman po talaga yan. Ngayon, mga kapatid, kaya nga po dapat, alam mo natin, Panginoon, mga dami mong ginawa sa buhay ko, kaya I'm proud of you, Lord. Right? Isa po sa magandang ang dami nating magandang testimony sa church. Pero isa po sa magandang testimony, yung pong sabi po niya ay sa buong lahi raw po nila, magkakamag-anak, sa buong pamilya nila, pati mga pinsan, mga tito, walang nakatapos ng college, walang nakatapos ng pag-aaral. Ito pong member po natin na to, ngayon po very active po siya sa church. Alam niyo po ngayon, sa buong pamilya nila, siya lang po yung nakatapos ng pag-aaral. No? Tapos po ngayon, ang ganda-ganda ng trabaho niya, ang laki ng kita, meron pa siyang investment na sideline niya, meron siyang magandang sariling bahay, meron siyang magandang kotse. Ngayon, saan po galing lahat ng yan? Kasi ang galing-galing, naniniwala po ako, kita ko ito kasi siya, nakakilala sa Panginoon nung high school. Tapos po, pinagpala ng Panginoon hanggang nakapag-college, nakagraduate. Ngayon ano to? Ano lang, dahil lang sa magaling lang talaga, no, nasa lahi namin, pastor, wala nga sa lahi eh. Right? So ano ibig sabihin? Kung hindi dahil sa grasya ng Panginoon, malamang matutulad lang din sa ibang mga kamag-anak. Right? Pero iba nga po kasi nag-iiba ang kwento ng buhay pag totoong lumapit sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Kaya sa mga ganun pagkakataon, oo nga, dapat be proud of Jesus. Tayo po, pinaparangalan natin talaga ang pangalan ng Panginoon. Amen? O maaring, yun po kasi, yung pong kwentong yun, ganito, no? After Christ, no? Nakakilala sa Lord, binless, ngayon, ganyan, forget not all His benefits. O maaring yung iba sa inyo ay, nung nakakilala ako sa Panginoon, talaga namang maganda na buhay ko, talaga namang maayos na, talaga namang ang dami ko ng blessing, lumapit ako sa Panginoon kasi nakita ko, kinumpleto niya ang buhay ko. Okay, maring dati ka na binibless. Pero alam mo ba, na lahat pa rin ng yan, dapat matutunan nating parangalan ang Panginoon. Kasi kahit nung hindi ka pa nakakakilala sa Kanya, ibig sabihin, kumikilos na ang Diyos sa buhay mo, binibless ka na niya, hanggang sa dumating ka sa puntong ito na makakilala ka sa Kanya, at nang sa ganon, matutunan mo na parangalan siya, at ganon din, may dahilan ka pa rin, malaking dahilan, para ikaw ay maging proud sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen, mga kapatid. Sige po, palakpakan natin si Jesus. No? Imagine, yung iba nga, no? Nadikit lang sa kung sino-sino, diba? Ang proud na sila. Di ba lalo tayo dapat? Tayo po nakakakilala at
nasa buhay natin, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, may akda ng lahat, may gawa ng lahat, may hawak ng lahat. Siya po si Jesus na nasa atin. Kaya nga po, we are proud of the Lord. Amen? Tingnan niyo po Jeremiah. Ano pong sabi ni Jeremiah? Pakibasa nga ng malakas. Come on, pakibasa ng malakas. Thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom, let not the mighty man boast in his might, let not the rich man boast in his riches. Verse 24, but let him who boast in this, that he understands and knows me, that I am the Lord who practices steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord. Amen? Amen? Huwag mong ipagmalaki ang iyong yaman, ang iyong kalakasan, ang iyong katalinuhan. Ipagmalaki mo na na ako ay nasa buhay mo, nakilala mo ako. That's being proud of God. Amen? Come on, no? I am proud of Jesus. Why? Because He paid it all. No? Ang dami niyang binili ng Panginoon, bayad na, libre, binigay niya sa akin. Amen po? Number 2, I am proud of Jesus because He nailed it all to the cross. Ipinako niya lahat sa krus. Of course, mayroong expression na you nailed it, brother. No? Yung pong you nailed it, anong ibig sabihin nun? Nadali mo, di ba? Nakuha mo. Pero hindi yun ang ibig nating sabihin dyan. Literal na, sabi na, ang Panginoong Jesus ipinako sa krus, right? Kaya nga po, sabi ni Apostol Pablo, dito po sa binabasa nating verse, sabi niya, but far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me and I to the world. No? So, ano sabi niya? Dahil sa krus ng Panginoong Hesukristo, ako ay napako sa mundo at ang mundo ay napako sa akin. Ano ang ibig sabihin nun? Well, ganito po. Simply put, ganito po. Ang ibig po niya sabihin, I am dead to the world and the world is dead to me. Patay na ako sa mundo at ang mundo patay na sa akin. Are you following? Okay? So, pakipakita nga sa screen. Tingnan niyo po Ang ganito po yan. No? The world is dead to me. Ibig sabihin, wala na itong appeal sa akin. Pag sinabi mo namang, I am dead to the world, ano naman ibig sabihin nun? Wala na rin akong appeal sa mundo. Hello? Anong ibig sabihin? Si Apostol Pablo, maliwanag na sa kanya yung purpose ng kanyang buhay, yung mga tamang pursuit sa buhay. Sabi niya, ito basta ako, patay na ako sa bagay na yan, patay na rin, para sa mundo, patay na rin ako sa bagay na yan. No? Ganito po muna, halimbawa lang po muna. No? Yun po, pag sinabing ako patay na, ang mundo patay na sa akin, ibig sabihin halimbawa ay ang kasalanan wala ng appeal sa akin. Pero at the same time, ako ay patay na sa mundo, yung righteousness na mayroon ako, ay ayaw din ng mundo. Hello? Ayaw ko sa kasalanan ng mundo, pero ayaw ng mundo yung kabanalan na nasa akin. Hello? Are you following, mga kapatid? Ganun pala yun. Opo, kapag tayo talagang seryosong lumalapit sa Panginoon. No? Pero sample lang po yun. Hindi po lahat ng po, hindi lang po yan tungkol sa kasalanan. Pero yun nga po ang reality. Ano po? Sabi po ay, yun nga, wala nang appeal sa akin ang sanlibutan, sabi ni Apostol Pablo. Ibig pong sabihin, kasi nabubuhay na siya, mayroon na siyang tamang purpose sa buhay. Mayroon na siyang tamang pursuit. Sabi po ng Panginoon, di ba po, halimbawa, ano ba ang appeal ng mundo? Tatlo naman yan, karaniwan na kinakategorize, right? Ano po yun? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, di ba yung mga hilig, mga pleasure, o yung mga tungkol sa mga maipagmamalaki sa buhay, mga bagay na gustong-gusto ng tao, mga material na mga bagay. Sabi po niya, wala nang appeal sa akin, patay na sa akin yan. Right? Patay na sa akin. So pag sinabi mo patay na sa akin niya, ibig sabihin wala na yan sa akin. Right? Pero pag sinabihan ka rin, magmula ngayon, patay ka na sa akin. Di ba? Wala yung taong yan. Ibig sabihin, wala na rin silang pakialam sa'yo. Right? Hello? Either they hate you, o talagang kinalimutan ka na, yun din po ang ibig sabihin nun. Ano po, wala ka na ring appeal sa mundo. Pag-usapan nga po natin isa-isa, yung dalawang yan. Ano po? So, una, sabi niya, the world is dead to me, it has no appeal to me. Ibig sabihin po ay
Hindi ko alam kung ano po yung ma-appeal sa inyo sa mundo. Hindi ko alam kung ano po yung mga gustong-gusto po natin. Now, don't get me wrong, I'm not saying that you should not work anymore. Hindi na ako mangangarap, hindi na ako mag-aaral, na wala na akong basta gusto ko lang mag-pray na lang, no? Sana araw-araw linggo, no? Para lagi nasa church, no? Okay. No, pero ang hindi pwede naman na gusto, okay, kasi talagang gusto mong laging lumalapit sa Panginoon, that's good. Pero hindi, we should still be responsible in our earthly life, right? No, dapat okay, may buhay ka pa rin sa mundo, kapatid, no? May trabaho ka pa rin, may pamilya ka pa rin. So responsible tayo dapat sa buhay. Tama po ba? Kaya lang ang ibig nga pong sabihin ay yun nga po, yun ba ang focus ko talaga? Yun ba ang pursuit ko talaga sa buhay? Yun lang ba talaga yung gusto kong mangyari? Ano ba? Gusto kong sumikat? Yun ang appeal ng mundo sa'yo? Gusto kong makilala? No? Gusto kong yumaman? Gusto ko ng ganito? Gusto kong ganyan? Puro ganun na lang ba? No? Teka muna mga kapatid, baka mamaya masyado ka nang nadala ng appeal ng mundo at mukhang yung puso mo ay naiba na talaga. Hindi na ayon sa puso ng Panginoon. Hello, mga kapatid. Remember, sabi niya, pinako na ng Panginoon. No? Dapat daw pala ay maging tama na yung puso rin natin sa mga bagay na pang-akit ng mundo. Maliwanag po ba? Halimbawa, ano ba ang karaniwan na pang-akit ng mundo sa tingin po ninyo? Isa na po yan, siyempre, pera. Di ba? Sino rito ang may concern sa pera? Wala, no? O sige ha. Next week, magpapatayo na tayo ng bago nating building, bibili tayo ng malaking parking, no? Kasi wala kayong problema sa pera, no? Dali nyo na rito at pampatayo natin, ha? Hindi nga po. Sino rito gusto ng pera na lang? Sige, para maiba yung... Sino gusto ng pera? Come on. O, di ba? No? Masama ba? Masama ba na gusto mong magkapera? Ako, gusto ko ng pera, pero para sa need at para sa seed, hindi para sa greed. No? Yan po yung lagi kong sinasabi. I want money for my need, for my seed, but not for my greed. No? Iba po kasi yung greed, right? Pero iba may need ka eh. I want seed also, kasi nagtatanim ka, nag-i-invest ka, tumutulong ka sa iba, nakakatulong ka sa mahirap, sa gawain ng Panginoon, sa misyon. Seed yun, buto na itinatanim mo. Aani po yan balang araw. Amen? Sa buhay na to, sa kabilang buhay, re-reward tayo ng Panginoon. Kaya seed. Pero tama yun, may need ka, may seed, okay yan. Pero greed, hindi dapat yun ang dahilan. Right? Hello, maliwanag ba mga kapatid? Pero ngayon nga po, ang problema sa mga tao ay kahit nga hindi issue ng greed, minsan masyado po tayong nakapokus sa pera at para bang iniisip natin, no, ang lakas ng appeal nito sa atin kasi para bang ito ang magpapaligaya sa atin. No, para bang ito ang kukumpleto ng buhay natin. Matanong ko nga po kayo, ano ang gusto nyong maging? Maging mayaman o maging masaya? Come on. Maging masaya, maging mayaman. Masayaman? Masaya na, mayaman pa, di ba? Kamo gusto niyo pa yun? Oo nga naman, why not, di ba? Kung pwede naman right? Right? Pero iba naman yung masaya kasi mayaman. Iba naman yon, di ba? Masaya kasi mayaman. Ibig sabihin, kung di ka mayaman, di ka masaya. O problema yon, right? Okay, sige, naiintindihan ko po. Gusto nating may pera na, masaya pa, di ba? Okay po yun. Pero halimbawa, bigyan ka talaga ng choice. Isa lang talaga, isang choice lang. Isa lang pipiliin mo. Maging masaya, maging mayaman. Come on. Yung totoo. Di ba? Alam mo kung hindi mo masagot yan, kasi yung iba pa rin, ang assumption pa rin, pag kasi mayaman, matik masaya, no? Akala, pera, magpapasaya. Naku, maniwala kayo mga kapatid. May mga kilala po ako personal. Alam po nila na kahit ang dami-daming pera, pag ang buhay mo, madami mga pinagdadaanan, issue ng relationship, ng mag-asawa, kung ano-anong mga struggle sa buhay, naku, hindi rin po talaga masaya. Kahit marami silang pera. Right?
Kaya nga po, tingnan nyo po ito, itong verse po na ito sa 1 Timothy chapter 6. Basahin nga po natin. Pakibasa po ng malakas. As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches. Tingnan nyo po, tingnan nyo po. As to the rich, no? Okay. As for the rich, para sa mayayaman dito, no? Tingnan nyo yung katabi. Kasabihan, ikaw kausap. Tingnan nyo, hindi mo matanggap, mga utak mahirap talaga, no? O sabi niya, para sa mayayaman. Pag-isap, sino mag-i-amen dyan? Okay, mag-alala, hindi kayo uutangan, no? Kasi, okay, as for the rich, di ba? Okay, well, may kanya-kanya tayong kalagayan sa buhay. Yung iba ay papapunta pa lang, papunta dyan. Di ba? Yung iba ay mayroong mga pinagdadaan ng hirap sa buhay. Natural po yan sa buhay. Pero tandaan nyo pong mabuti ito. Issue kasi ito ng pera, hindi lang naman ng kung ano man yung kalagayan natin sa buhay. As for the rich in this present age, in-emphasize talaga present age. Kasi pansamantala lang talaga yan. Dito lang yan sa buhay na to. Ano raw? Charge them, utusan mo sila not to be haughty. Anong ibig sabihin ng haughty? Mapagmataas. Galing din po yung salitang height. Ano po? Mapagmataas. Nor to set their hopes on the uncertainty of riches. O tingnan nyo po kung may pera ka, o kaya hinahangad mong magkapera, teka, kailangan mong matutunan ito. Never set your hope on the uncertainty of riches. Ano raw? Ang pera, uncertain yan. Wala kang kasiguruhan dyan. Hindi ka tiyak dyan. Sabi po niya, no? Anong ibig sabihin na uncertainty of riches? Ibig pong sabihin, may kinalaman po yan doon sa mga susunod na words. Sabi po niya, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. Pag sabi ng malakas, enjoy. So pag sinabing uncertainty of riches, it doesn't mean that that just because you have riches, you will certainly enjoy life. Hello? Hindi matik. Hindi po talagang likas o talagang laging magkasama yung ligaya ng buhay, yung sarganda ng buhay, yung kapayapaan ng buhay, hindi po laging kasama niyan ang pera. Minsan ay magkahiwalay po sila. Actually, madalas nga magkahiwalay po sila. Right? So pag sinabing uncertainty of riches, tika muna, okay, kahit may pera ka, huwag mong asahan na dahil may pera ka, mag-i-enjoy ka talaga sa buhay. Walang ganyang pangako. Maliwanag po? Hello, maliwanag po ba? Isa pa, uncertain, bakit? Kasi kahit mayroon ka, pwede ring mawala. Imagine na yung kaligayahan mo, tapos nang wala. O di, ang lungkot na naman ng buhay mo. Hello? Kaya nga sabi niya, do not set your hope on uncertainty of riches, but on God. Amen? Kanino daw dapat natin inilalagay yung pag-asa? Come on, sa Diyos. Take note hope. Pakisabi ng malakas, hope. Lahat ng Kristiyano dapat clear ka sa yung hope. Mayroon ng eternal hope. Ibig sabihin, balang araw pag kinuha ako ni Lord, titira ako sa kanyang kaharian. You should be certain of that bilang isang mananampalataya, binili na ni Jesus ang iyong kaligtasan. Hindi mo yan para mabili sa sarili mong kakayahan. Okay? So you are saved. Dapat meron kang ganyang eternal hope. Pero yung hope dito, hindi yan hope na pagpunta sa langit. Hope po yan sa buhay sa lupa. Ibig sabihin, yung future mo. Saan ko ibabase yung pag-asa ko ng magandang kinabukasan? Ng magandang buhay? Sa ipon ko? Sa trabaho ko? Sa business ko? Yung ba ang pagbabasihan ko? Sabi niya, no. It's uncertain. Kay God mo ilagay. Ano ba ang hope for the future natin? Di ba siyempre gusto natin ng mas maalwang buhay, komportableng buhay, tamad, buhay na disente, mayroong dignidad, right? You want to have a certain level of financial freedom. Do you want that? Mga kapatid, sino gusto ng financial freedom dito? Di ba yung mabili mo, ang gusto mong bilhin, di ba? Yung dati, isang tuknening lang afford mo, ngayon, nakakadalawa ka na. Big time ka na. O di ba? O mayroon kang financial freedom, that's good. That's good, no? O di ba? Maganda naman 'yon, no? Kasi gusto ko pang mapuntahan yung ganito, gusto kong maranasan. Okay po. Okay naman po 'yon, no, mga pag-asa at mga pangarap pa natin sa buhay. Pero kapatid, ito na nga no?
huwag mo raw ilagak yan, huwag mong ibase yan sa pera. Gusto ko pag balang araw ganito ako. Gusto ko ganito ako, no? Gusto ko pag may pamilya na ako, gusto ko pag retired na ako, gusto ko ganyan. Yeah, mabuti po 'yan. Pero ang sabi ng Panginoon, do not set your hope on the uncertainty of riches. Wala yan sa pera, nasa Diyos yan. Amen? But on God, who richly provides us with everything to enjoy. Ano raw? Ang Diyos daw nagbibigay ng mga bagay na mai-enjoy natin sa buhay. Amen? Ano ba yon? Pag ba sinabing enjoyment, pag ba mag-enjoy ako sa buhay, maganda buhay ko, masaya ang buhay ko, ibig bang sabihin, gastos ko lahat? Ibig bang sabihin, may dapat afford ko lahat? Hindi. Kasi when God provides certain thing for you to enjoy, marami siyang paraan. Hello, naniniwala po ba kayo doon? Alam niyo, minsan ang problema natin is the urge to own. The urge to own. Come on. Gusto ko kasi akin. Gusto ko mayroon ako. Hello mga kapatid. Diba, halimbawa, pwede ka namang magpunta sa resort, mag-swimming ng maghapon, gusto mo matulog ka pa doon? Bakit kailangan mo pagpangisarili kang resort? Hello? Hindi nga, hello, tama po ba? Maliwanag ba mga kapatid? Minsan ang problema natin, yung urge, yung desire to own, yung possession. I want to possess. Mga ganyan-ganyan. Pero alam mo, kung isang bagay yan na matutunan mo lang na I don't have to possess something to enjoy it. Right? Hello, maliwanag po ba? Hindi ko kailangan magkaroon ng sariling eroplano para makasakay ng eroplano. Hello, tama po ba? Diba? Oo nga, no, si Lord, He can provide us with so many things in order to enjoy them nang hindi naman nangangahulugan na na-afford mo lahat ng bagay. Naniniwala ba kayo doon? Come on, naniniwala po ba kayo, mga kapatid? Naku, maniwala po kayo. Totoo po yan. Ano po? Ako po personally, sa buhay ko, sa amin, as a family, alam na po namin talaga yan. Ano po, na talagang, mula pa po noon, ay nakita na namin yung pong blessing ng Panginoon na hindi naman namin afford, kung tutuusin. Ano po? Pero ang dami naming mga karanasan. Sabi ko nga, itong mga blessing ng Panginoon na ganito, no? Sa totoo lang, kung sa amin lang kakayahan, hindi namin talaga kaya. No? Pero, bakit? Kasi po si Lord ang nagbibigay ng mga bagay na mai-enjoy po natin. Amen, mga kapatid? Amen po ba? No? Sinasabi ko nga po sa inyo, galing talaga ako sa pamilyang mahirap, hindi po yung drama lang, hindi po yung salitang politiko na mahirap din po ako. Ganyan. Hindi po, totoo pong galing ako sa mahirap na buhay, sa probinsya, mahirap po na pamilya. Pero magmula po nung sumeryoso ako, naglingkod po ako sa Panginoon, may mga bagay na nai-enjoy ko, hindi necessaryong afford ko talaga, pero maraming paraan po ang Panginoon. Hello mga kapatid, no? Noon pa man, batang pastor pa po ako, ay napupunta na po ako sa ibang bansa, no? Na gastos po, mayroong, either pag na-invite ka, siyempre sila yung gagastos, maganyan, ano po, o mayroong iba-ibang mga paraan na hindi po galing po sa pera ng church, ano po. Bakit? Ano po yun? Ang Panginoon maraming paraan ang Panginoon para i-bless po tayo. Hello, maliwanag mga kapatid? Kaya nga, set your hope in God. Hello? Set your hope on God. Amen? Amen? No? Pwede pang humabol na umasa kay Lord, ha? Ha? Baka mamaya lungkot ng buhay ko, no? Wala na mangyayari sa buhay ko, no? Hindi po pwede pang humabol, matuto pa rin manalangin at umasa pa rin sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo na there will be better years pa? Come on, greater things ahead of your life. Naniniwala po ba kayo doon? Walang imposible po sa Diyos. Ano po? Ang point nga lang po natin dito, kaya minsan ang lakas ng appeal ng mundo sa'yo, kasi akala mo, yung kaligayahan mo, nakasalalay sa mundo. Hindi po, nakasalalay yan sa Panginoon. Amen? Okay, so, ano ngayon? First, tinayo pong mabuti yan. Sabi niya, but on God who richly provides us with everything to enjoy. Verse 17. Tingnan niyo po yung verse 10 yan. 1 Timothy 6 verse 10. Prior to yung, verse 11. Sabi po niya, but as for you, O man of God, flee these things. Kasi po yung sa verse 10, sa verse 6, pinag-uusapan nga po yung tungkol sa pera, pagmamahal sa salapi, maganyan, no? No, do not pursue those things. Sabi niya, what do you pursue? Righteousness, godliness, faith, love,
steadfastness and gentleness. Hayaan daw natin na maging expert tayo sa mga bagay na yan. At maging totoo yan sa mga buhay natin. Amen? Okay? So yun nga po, mga kapatid. I'm proud of Jesus because He nailed it all to the cross. Right? Ipinako niya ito, no? At may mga bagay na talagang, yung nga patay na sa akin ang mundo. Pangalawa po, sabi, patay na rin ako sa mundo, no? I am dead to it, no? It has no appeal to me anymore. Pero pangalawa rin ay wala rin akong appeal sa mundo. No? Anong ibig sabihin po noon? Alam nyo, kung nabubuhay ka bilang isang seryosong Kristiyano, tapos ang gusto mo lang matuwa sa iyo ang tao, i-please ang mundo, at hangaan ka, gumawa ng pangalan sa mundo, yung mga gano'n, yung mga hangad natin. Nako, kapatid, no? Alam nyo, kaya po maraming nako-compromise. Kasi hindi nila naiintindihan na iba ang standard ng Panginoon, iba ang standard ng mundo. Kaya marami na gustong sumunod sa Panginoon, kaya lang hindi magawa, at minsan ay nadi-discourage. Bakit? Kasi hindi nila naiintindihan na karamihan ng mga tao sa mundo, karamihan po talaga, ay mga wala sa Diyos at malayo sa Diyos at ayaw sa Diyos. Yun po ang reality po niyan. So ibig pong sabihin, susunod ako sa Panginoon, seryoso ako sa Panginoon, lahat ba? Matutuwa ba? Hindi lahat, pero yun nga po, majority, mayroong mga ayaw sa iyong pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po si Apostol Pablo, ano ang sabi ni Apostol Pablo? We are the scums of the earth. No? Ano raw? Mga kami, mga dumi, mga latak, mga basura kami ng sanlibutan. Mga apostol. No? Sabi po niya, ito kami. No? Kasi nga po, alam niya, at tanggap niya sa kanyang sarili. Kasi nga kung si Jesus nga na Panginoon natin, ipinako sa krus, tapos ikaw, ano ang hinahabol-habol mo sa buhay? No? Kung yung Panginoon mo ipinako sa krus, ikaw, ano? No? Yung nga po, ang problema minsan ay ayaw na nating magsakripisyo, ayaw nating nasasaktan dahil sa ating pagiging mga mananampalataya. No? Well, alam po, hindi ko sinasabi na ibig sabihin, talagang aayawan ako, wala na ma-appreciate sa akin. No. Kung magaling ka sa trabaho, of course gusto ka. Kung may talent ka, of course, pwede ka sumikat. Right? Mahusay ka talaga. Maganyan. Ano po? Maraming yung mga kasama pa rin yan sa blessing ng Panginoon. Ang pinag-uusapan po dito ay pagdating po talaga sa iyong pananampalataya, pagdating talaga sa iyong pagsunod sa Panginoon, huwag mong aasahan at na matutuwa ang lahat ng tao. Kung may matutuwa man, kunti lang. Maliwanag po, mga kapatid? Hello, maliwanag po ba? Now, kasi, di bali, patay na ako dyan. Patay na rin sa akin yan. So, okay lang sa'yo, walang effect sa'yo. Right? Kaya you can still be proud of Jesus. Amen? Tingnan nyo po ito. Sige po, last verse na natin. Second to the last verse, Matthew 5 verse 10 to 12. Matthew 5 verse 10 to 12. Sabi po, pinagpala ang mga inuusig. Blessed are those who are persecuted. For what? For obeying the will of God. Nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Verse 11. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan, napawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Verse 12, ano po ang sabi? Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin niyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Ano raw po? Si Apostol Pablo, iba pang mga naglingkod po sa Panginoon, nakaranas ng mga pangit na bagay. Bakit? Yun nga po, hindi nga tayo laging ma-appreciate, lalo na kung ikaw seryosong sumusunod sa Panginoon. Pero di bali na, no? Ang importante, alam mo, nabubuhay ka ayon sa kalooban ng Panginoon at ano ang kanya sabi, mapalad kayo, great is your reward in heaven. Alam niyo, ang buhay sa earth, mausig ka man, karanas ka man ng hindi maganda dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, temporary lang yan. Ang heaven po is forever. Amen, mga kapatid. Pakisabi ulit ng malakas, I'm proud of Jesus. Because He paid it all. Amen? Binili niya lahat. Nilibre ako ni Lord. Amen po ba? Amen? Ano pa? Come on, pakisabi. I'm proud of Jesus.
Because He nailed it all, no, at the cross. No? Pinako niya sa krus, binago niya yung values ko, yung mga attitude ng puso ko. Tumayo na po tayong lahat. Sige po mga kapatid. Galatians 2:20, last verse natin. Galatians 2, verse 20. Sabihan niyo po ako magbasa rito. No? Sabi po niya, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen? Ito, alam nyo, yung nga po, we're talking about life for Christ, buhay para kay Kristo. No? At isa nga pong paraan po talaga para mabuhay sa Panginoon ay matutunan natin na maging proud kay Jesus. Right, mga kapatid? Ngayon, paano mangyari yan? Kung ito po talaga, ito po yung pagtingin natin sa buhay natin. Sabi ni Apostol Pablo, I have been crucified with Christ. Ipinako na ako sa krus kasama ni Kristo. At hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Jesus na. Ang buhay na pinapamuhay ko ngayon sa katawang ito ay ipinapamuhay ko na sa pananampalataya sa anak ng Diyos, kay Jesus, na nagmahal sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Amen, mga kapatid? Amen po ba? No? Hello? No? Kaya nga po, magandang itanong natin ulit sa mga sarili po natin, am I proud of the Lord? Kasi we can be proud of so many things, of certain things that we have. Proud ka sa career mo, proud ka sa achievements mo, proud ka sa asawa mo, proud ka sa anak mo. Okay po yan, mga kapatid. Kung may mga bagay na mayroon po tayo, praise God for these things. Pero nawa matutunan po natin yung pinakakayamanan natin sa lahat. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen. I am proud of Jesus, my Lord, my King, my true treasure. Amen po ba? No? Kaya nga po, yung kinakanta natin ulit kanina, no? Sabi po niya, Lord, nagsusumamo ako. Hayaan mong maging pagpapala sa'yo. Bless the Lord, O my soul. Bless His holy name. Forget not all His benefits. I don't know kung ano tingin niyo po sa sarili ninyo. Pero kanina, as we were singing kaninang umaga, sabi ko, Lord, I'm sorry. I'm sorry, hindi po ako naging proud sa'yo. No? I'm sorry, may mga time na nabuhay ako, hindi ko naman talaga pinupursue yung karangalan mo. No? Ang maganda po sa Panginoon, kaya nga niya tayo kinakausap para nga po ayusin tayo. Amen? Amen? So kung in the past, nga Lord, no, hindi ako proud sa'yo. Parang, minsan, oo, pero madalas hindi. No? Alam niyo, ang prayer ko, lalabas tayo sa lugar na to, natutunan talaga natin na maging proud sa ating Panginoong Hesukristo. Siya na namatay sa krus. Siya na nagbigay ng kanyang buhay sa atin. Siya na nagmamahal sa atin pang walang hanggan. Amen po ba, mga kapatid? And let's make this the prayer of our hearts. Sabihin natin, Panginoon, Opo Lord, this is my prayer. Magpakailanman, mapapurihan ka. Magpakailanman, maluwalhati ka sa buhay ko. Patong nga po natin mga kamay natin sa tapat ng puso natin. Lumapit po tayo sa Panginoon. Siguro kailangan nating mag-sorry sa Panginoon. Siguro kailangan nating humingi ng tawad sa mga panahon na nabuhay tayo nang hindi iniintindi yung kanyang karangalan, yung kanyang pangalan. Lumapit lang po tayo ng personal sa Kanya. Panginoong Jesus, sorry po. Patawad sa mga panahon na ikinahiya ka namin. Patawad sa mga panahon na napintasan ng banal mong pangalan dahil sa amin. Patawad po, Panginoon, sa mga panahon na
Bagamat mahal ka namin, bagamat naniniwala kami sa iyo, hindi kami talaga nabubuhay na pinagmamalaki ka namin sa buhay namin. Panginoon, lumalapit kami ngayon, baguhin niyo yung puso po namin. Help us, Lord, to truly love you and to love you so much that we will be proud of you. At ang pagmamalaki namin sa iyo, Panginoon, ay maipakita sa pamagitan ng mga ginagawa po namin. Kung paano ka naming ibida, Panginoon. Kung kaano pa namin parangalan, bigyan ng credit sa lahat ng mga kabutihan mo sa buhay po namin. O Panginoon. Kapatid, sa oras na to, parang may sinasabi sa inyo yan, ang Panginoon ng mga praktikal na paraan. Sabi niya, anak, gawin mo yan sa mga susunod na mga araw. Halimbawa, sa iyong social media, sino ang naitataas? Ano ang naitataas? Ano ang naha-highlight? Si Jesus ba? Ang mga gawa ba ng Panginoon? Pag-isipan mo yan. Sa iyong mga attitude sa bahay, napaparangalan ba ang Panginoon? Nakikita ba talaga si Jesus sa buhay natin? Nawa mabago po yan. Isa pa po na paraan na magamit tayo ng Panginoon. To show that we are proud of our Lord, di mo ikakahiya na ipag-imbita siya, na i-share ang gospel, na mag-aya ng ibang mga tao para lumapit pa sa Kanya. So that they in turn will also honor the name of the Lord. Na makapagdala ka ng mga tao na magbibigay pa ng karangalan din sa Panginoon. So I want you to pray for someone this afternoon. Mag-pray po kayo. Lord, tulungan niyo ako, madala ko po siya next Sunday, ang taong ito, para mailapit siya sa iyo, makakilala po siya sa inyo. Pray. Pray for someone. Pray for some people. Mag-pray po tayo. Sige po. Opo, Panginoon, gamitin mo po kami para sa karangalan ng iyong pangalan. Ilagay niyo sa puso po namin ito, Panginoon, na mabuhay, na proud kami sa iyo. Baguhin niyo ang mga puso po namin, Panginoon. Maraming pong salamat. Ngayon, basbasan niyo po kami. Hindi lang kami, 10 ng aming mga mahal sa buhay, 10 ng aming mga pamilya. Thank you, Lord. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos Ama, ang pag-ibig ng ating Panginoon, at ang pagsama at pagkilos, pagpuspos ng banal na Espiritu ay sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.